We want to get to some breaking news now. President Trump has announced a travel ban impacting a dozen countries. Hey there, breaking news out of the White House right now. President Trump has once again announced a travel ban. Now, apparently this is similar to the one he enacted during his first term. President Trump rolled out new travel bans and visa restrictions for over a dozen countries whose citizens he says pose a threat to the U.S. Isang masamang balita ang yumanig sa libo-libong Pilipino ngayong 2025. Muli na naman kasing naglabas ng travel ban si Pangulong Donald Trump at sa pagkakataong ito, kabilang na ang mga kababayan nating OFW sa mga naapektuhan. May mga hindi na pinayagang makapasok sa Amerika. May mga na-deny kahit kumpleto ang papeles. At may mga pangarap na naglaho sa isang igla. Ngayon, ang tanong ng marami, kasama ba ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng bagong travel ban? Kung oo, ano ang magiging epekto nito sa mga OFW? At ano ang ginawang aksyon ng pamahalaan ng Pilipinas single veto? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Simula nang maupo si Donald Trump noong January 2025, unti-unting binuhay muli ang kanyang America First policy. At nitong May 2025, opisyal na inanunsyo ng White House ang bagong listahan ng mga bansang may travel restrictions. Kasama sa listahan ang ilang mga bansa sa Middle East at Africa. In the 21st century, we've seen one terror attack after another carried out by foreign visa overstayers from dangerous places all over the world. And that is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. Pero ang ikinagulat ng marami, may mga Southeast Asian countries na rin. Bagaman hindi direktang kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa listahan ng travel ban, ang bansa ay kasama pa rin sa kategoryang high risk for visa abuse. Anong ibig sabihin nito? Ayon sa memo ng US government, ang mga bansang may mataas na bilang ng mga taong nananatili ng lampas sa takdang panahon ng kanilang visa o nagtatrabaho ng walang dokumento ay sa ilalim sa mas nahigpit na screening at mas limitadong pag-aproba ng visa. Ibig sabihin, kahit may kumpletong requirements ka, maaari ka pa ring ma-deny, ma-delay o ma-offload. Para sa mga nakakakilala kay Trump, hindi na ito nakakagulat. Isa sa mga una niyang galaw bilang Pangulo noong 2017 ay ang pagpapatupad ng travel bans. At ngayong 2025, mukhang inuulit niya ang parehong taktika. Nais ni Trump na ipakita sa mga Amerikano na nasaan niya ang kontrol ng immigration. Sa kanyang paningin, kailangan munang ayusin ang border crisis at pababain ang bilang ng foreign workers. Ang problema, nadadamay ang mga lehipimong OFWs, mga taong may legal na kontrata at malinaw na papeles. Ang US ang isa sa pinakamalaking destinasyon ng mga Pilipino abroad. At higit pa riyan, isa rin ito sa pinakamalaking pinanggagalingan ng remittances. Kung tuluyang humigpit ang travel ban, libu-libong pamilya ang mawawala ng inaasahang padala, edukasyon, bahay, pampadamot, lahat maaapektuhan. Hindi direktang apektado ang mga may green card, US citizens o dual citizens. Sa halip, ang mga bagong aplikante, lalo na ang mga nag-a-apply ng working visa at tourist visa, ang pinakamalaking tinamaan ng bagong polisiya. Katropa, bago tayo magpatuloy, gusto mo bang kumita sa pamamagitan ng investment trading pero hindi mo alam kung paano? Kung oo, may re-recommend ako sa iyo na legit trading platform na super easy lang matutunan. Ito ay ang Packet Broker.
Ngayon, ang una mong kailangan gawin ay click ang link na nakapin sa comment section para madirect ka sa website ni Packet Broker. Mag-register. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang promo code na GCBO100 para magkaroon ng bonus sa una mong deposit. Click lang ang sign up at mag-login. After that, makikita mo na ang dashboard ni Packet Broker. Base sa nakikita ko, pataas ang trade ngayon, kaya subukan nating mag-buy sa halagang 2,000 pesos. Maghintay lang tayo sandali. At yun, profit na tayo. Ngayon, pumunta naman tayo sa pag-withdraw ng kinita mong pera. Napakadali lang din mag-withdraw sa Packet Broker dahil pwede rito ang bank transfer, e-wallets at maging ang cryptocurrencies. At ito pa, 0% commission ito. Meaning, makukuha mo ng buong-buo ang kinita mong pera. Mayroon din silang 24/7 support at over 130 assets na nag-o-offer ng up to 92% yield kabilang ang currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies na available around the clock. O ano pang hinihintay mo? Mag-register na gamit ang link sa comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na GCBO100 para magkaroon ng bonus sa una mong deposit. Tara, sabay-sabay tayong mag-trade at kumita sa Packet Broker. Ayon sa datos ng US Embassy, mahigit 300,000 Pilipino ang mag-a-apply ng US visa taon-taon. Pero ngayong 2025, bumaba ang approval rate ng halos 40% para sa mga work at tourist visa applicants. Isa sa pinaka-apektado ay ang mga nurse, caregivers at skilled workers. Marami na ang naglabas ng saloobin sa social media. May mga na-deny kahit may employer na at may mga biglaang na-cancel ang interview appointments. 3 taon akong naghintay. Kumpleto ang papeles ko. NCLEX passer na ako, may employer na ako sa Texas at nakaschedule na ang flight ko sana nitong Hunyo. Pero bigla akong na-email ng embassy. Cancelled daw ang visa processing ko dahil sa bagong patakaran. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang ito trabaho para sa akin. Ito sana ang pag-ahon ng pamilya namin. Sa loob ng 2 taon, nag-ipon kami ng asawa ko para sa placement fee. Mekaniko ako at hired na dapat sa isang auto service company sa California. Pero nitong Mayo, biglang sinabi ng agency na stop processing na raw muna lahat ng US applications. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to sa mga anak ko. Pangarap kong mabigyan sila ng mas magandang buhay pero parang nauwi sa wala. Plano ko sanang mag-tour sa US ngayong Hulyo tapos mag-apply ng student visa pagbalik. Pero hindi na ako pinayagan ng immigration officer makaalis kahit kumpleto ako. Sabi, masyado raw risky ngayon lalo't maraming kabataang hindi bumabalik. Nasaktan ako. Parang ang dating, guilty ka agad. Gusto ko lang naman subukan mangarap. May ulap din ng ilang Pinoy sa Middle East na pinigilang makatransit sa US airports dahil sa bagong travel bans. Pati mga recruitment agency napigil na sa pagproseso ng US job orders. Ayon sa isang insider, mahigit 20,000 job slots na posibleng mawala ng aplikante ngayong taon. Sa gitna ng kontrobersya, nagsalita na ang Department of Foreign Affairs. Ayon sa kanila, patuloy ang diplomatic talks sa US Embassy upang linawin ang coverage ng travel ban at para mapanatili ang magandang relasyon ng dalawang bansa. Samantala, inihahanda na ng DOLE at POEA ang mga contingency measures para sa mga apektadong aplikante. Kabilang dito ang posibilidad ng redeployment sa mga alternatibong destinasyon tulad ng Canada, Europe at ilang bansa sa Asia. Samantala, nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal niyang tatalakayin ang issue kay US President Donald Trump upang ipaliwanag ang masamang epekto ng travel ban sa mga Pilipino, lalo na sa libo-libong OFW na legal namang nagtatrabaho at may kompletong papeles. Sinabi rin ng Pangulo na mahalaga ang maayos na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, kaya't ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat upang mapanatili ang tiwala at respeto ng dalawang bansa.
Ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House ay hindi lang basta pagbabalik ng isang lider, kundi pagbabalik din ng mga hadlang para sa mga kababayan nating nangangarap sa Amerika. Sa isang pirma, napuputol ang mga pangarap. Nasasayang ang taon ng paghihintay, paghanda at sakripisyo. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa isipan ng maraming Pilipino. Sa panibagong administrasyon ni Donald Trump, may puwang pa ba ang pangarap ng isang OFW sa Amerika? Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, isa ka ba sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa Amerika ngunit naapektuhan ng travel ban? Kung oo, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pangarap mo o panahon na para humanap ng bagong direksyon sa ibang bansa? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.